Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang paggamit ng sobrang puwersa ng mga kapulisan sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Quiboloy. Pero bago po tayo magpatuloy, isa munang pasasalamat kay Cristina Batalier para po sa super thanks na pinadala ninyo. Maraming salamat po. Salamat din po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. Okay, kapag ganito ang mga issue, lalo na at tungkol kay Apollo Quiboloy, napakabilis maglabas ng statement ni Vice President Sara Duterte. Pero kapag sa mga crucial na mga issue tulad ng sa West Philippine Sea, okay, sabi niya kasi hindi niya mandato ang maglabas ng pahayag tungkol sa West Philippine Sea, pero hindi man lang ba niya kukumustahin yung ating mga kapwa Pilipino na wina-water cannon ng China dyan sa WPS. Pero wala pa rin po siyang paki doon, wala pa rin siyang comment doon. Pero ito, yung pag-serve ng warrant of arrest kay Apollo Quiboloy ay hindi nagustuhan ni Sara Duterte. Sabi po dito, VP Sara questions excessive use of force in serving warrant versus Quiboloy. Hindi po ba nauna nang naglabas ng statement si former President Rodrigo Duterte and that he condemns yung pong excessive force din na ipinakita ng ating kapulisan sa pag-serve ng warrant of arrest. Ang gustong palabasin ng mag-amang ito, kasalanan pa ng ating kapulisan. Samantalang ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho at dahil sa matagal na pong nagtatago si Quiboloy, kaya kailangan po talaga silang mag-double time dahil naiinip na po ang taong bayan at kino-question kung bakit natatagalan na mahanap si Apollo Quiboloy. Naglabas po ng statement si VP Sara at ito po ang kanyang sinabi. Kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Quiboloy kahapon na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan, at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Huwag din sana natin kalimutan na ang pagdarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong sambayanang Pilipino. At magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Subukan po nating himayin itong statement ni VP Sara kasi parang sa pagkakaintindi ko, sinisisi pa ni Vice President Sara ang ating kapulisan. Okay, unahin po natin. Sabi niya, kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Yan po lahat naman tayo gusto natin yan. Maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas. Sabi pa niya, kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Quiboloy kahapon. Kung kayo po ay nanood ng mga videos na ipinalabas sa mainstream media at sa social media, makikita naman po natin na hindi po nag-umpisa ang gulo sa mga kapulisan. Kung napanood nyo sa GMA News, makikita ninyo na humarang po yung mga miyembro ng kongregasyon ni Quiboloy. So, ibig sabihin, ayaw nilang papasukin. Itong ating mga kapulisan ay merong arrest warrant. Meron po silang karapatan na pumasok para iserve yung warrant. Hinarangan sila ng mga miyembro ni Quiboloy. Tapos kung makikita nyo pa, merong isang polis na umakyat ng hagdanan, pero ano ang ginawa ng mga tao ni Quiboloy? Kumbaga sa Chinese Coast Guard, winater cannon nila
yung mga pulis. At sinabi pa sa balita na ilan sa mga miyembro ni Kibuloy ay may hawak-hawak na mga itak at patalin. Bakit kailangan nilang humawak nun? Dahil nag-a-anticipate sila ng gulo? So, kaninong kampo nagsimula yung gulo? Obviously, hindi po sa mga kapulisan natin. Nag-umpisa po yung gulo dahil humarang itong mga miyembro ni Kibuloy ayaw papasukin yung ating mga kapulisan. Tapos sila pa ay binomba ng tubig. Pero nakita ba natin na nag-retaliate itong ating mga kapulisan? Well, wala po akong napanood. Although nabasa naman po natin sa balita na wala pong mga nasaktan sa naulat na insidente. Pero sa tingin niyo, yung mga binomba ng tubig, hindi kaya nasaktan yung mga yon? So parang taliwas naman tong sinabi ni VP Sara na nagkaroon ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant. Hindi po magkakaroon ng gulo kung hindi nag-umpisa o kung hindi humarang itong mga miyembro ni Kibuloy at kung hindi sila nag-water cannon o hindi sila nagpakita ng mga may hawak silang mga armas. Dahil legal pong proseso itong ginagawa ng ating kapulisan. At kung tutuusin, as far as I know, ang ginawa po ng mga miyembro nito ay pwedeng tawagin ng obstruction of justice. Kayo po kung napanood yung mga video footages, nagsimula po ba sa mga kapulisan ang kaguluhan? At sa tingin nyo ba, kung itong mga miyembro ay pinapasok ang mga kapulisan, magkakaroon po ba ng ganitong gulo? Ang tingin ko kasi, parang pinoprovoke pa ng mga miyembro itong ating mga kapulisan. Para nga naman, kapag gumanti itong mga kapulisan natin, magpapaawa na naman sila at sasabihin na sinaktan sila ng ating mga kapulisan. Ito ngang walang nangyari. Yan na kagad ang pinapalabas nila. Hindi po magkakaroon ng gulo kung mapayapang pinabayaan ng mga miyembro ni Kibuloy na makapasok itong mga kapulisan na magsaserve ng warrant of arrest. Sabi pa ni VP Sara, questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Tulad nga nung sinabi ko doon sa pagkondina ni former president sa excessive force daw. May nakita ba tayong force na ginamit nitong ating mga kapulisan? Kahit na sabihin mong marami sila naman po ay hindi kumikilos. Wala pong nagpapakita na sila ay handang manakit. At siyempre, i-anticipate ng ating kapulisan na meron mga haharang sa kanila. Sigurado naman po kasi yan na meron magpi-people power sa harap ng property ni Kibuloy. At yun na nga ang nangyari. Mga nakabantay sila, mga humarang sila. Ano ba ang ini-expect ni VP Sara? 3 pulis, 4, 5 lang ang pupunta para mag-serve ng warrant of arrest. Napakatagal nang nagtatago ni Apollo Kibuloy. Matagal nang pinaglalaruan at pinaiikot-ikot ni Kibuloy ang ating batas, ang ating gobyerno, ang ating kapulisan. Meron po tayong kasabihan, nobody is above the law. Kung ang ginagawa nyo na lang ba, VP Sara, ay kausapin si Kibuloy at sumurrender na lang, wala pong mangyayaring ganitong gulo. Sa kampo po ni Kibuloy, nag-umpisa ang lahat ng gulong ito. Kung nung una pa man, siya ay sumunod na sa batas at sumuko na lang siya ng mahinahon, hindi po aabot sa ganito yan. So wag nating palabasin na excessive force ang ginamit ng ating kapulisan. Dahil marami man sila, wala naman po sa kanila ang nagpapakita na sila ay handang sumugod at manakit ng mga sibilyan. Huwag daw kakalimutan na sa pagpapairal ng batas, laging isipin ang kaligtasan ng lahat. Kaya nga hindi nag-retaliate yung mga kapulisan Again, dapat ang sinasabihan ninyo ay yung mga miyembro ni Kibuloy. Natulad nga ng sinabi ko, hindi ba dapat pwedeng damputin to mga to dahil hinaharangan nila ang pag-ikot ng hustisya? Bakit ang sisisihin ninyo ang gobyerno? Itong si VP Sara parang hindi miyembro ng gobyerno. Parang halatang one-sided. Huwag naman po sanang ganyan. Sabi pa niya, huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Again, sino ba ang nag-water cannon? Sino ba ang mga humarang? Sino ba ang mga nagsisisigaw doon at parang sila ay nag-uudyok ng gulo? Kitang-kita naman po natin sa video Hindi po galing sa kapulisan ang gulo. Sabi pa ni VP Sara, sana ay mapanatili natin ang respeto
kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ay nako, sabi ni VP Sara, sana ay mapanatili natin ang respeto. Hindi po nirirespeto ni Kibuloy ang ating batas. Masyado na pong naging lenient ang ating gobyerno. Ilang buwan na po ang lumipas. Nagtatago pa rin si Kibuloy. Kung wala siyang kasalanan, magpakita siya. Harapin niya yung kanyang kaso at hindi po aabot sa gantong kaguluhan kung nung una pa lang ay sumuko na si Kibuloy. Tapos magkaroon ng gantong insidente, ang sisi nasa gobyerno natin, nasa kapulisan natin. Hindi ba dapat, porke kayo ay malapit kay Kibuloy, hikayatin niyo siyang sumuko na. Harapin itong kaso dahil si Kibuloy din naman ang naghamon na dalhin sa korte ang lahat. Hindi ba yan din ang sinabi mo, VP Sara, na dalhin sa proper forum? Ito na nga, nasa proper forum na. Hindi ba ito ang gusto ni Apollo Kibuloy? Dalhin sa korte at haharapin niya lahat. Nasaan na yung sinabi niyang haharapin niya ang kasong ito at mapapatunayan niya na siya ay walang kasalanan? Sa ginagawa niyang yan, hinahatulan tuloy siya ng taong bayan at hindi niyo masisisi ang taong bayan kung sila ay magbaba ng hatol na guilty. Dahil yun po ang pinapakita ni Kibuloy. Kung talaga pong siya ay ang appointed son of God tulad nung kanyang pinapahayag, wala po siyang dapat ikatakot, lalo na kung alam niya na wala siyang kasalanan. Hindi naman po pwedeng ipagsisigawan ng mga miyembro nyo na justice for Kibuloy, tapos haharangin nyo ang pag-usad ng hustisya. So kung ang sinasabi ni VP Sara ay respeto, dapat nauna ng rumispeto si Kibuloy sa ating batas. Huwag po niya ipaggiitan na kaya-kaya niyang paikutin ang batas dahil sooner or later, matutuntun din po siya ng ating kapulisan. At sana wala na maging gantong kaguluhan kung sakaling mahuli si Kibuloy. Dahil sigurado, kapag nagkaroon na naman ng gulo, ipambabala na naman ng kampo ni Kibuloy at ibabato lahat sa ating gobyerno ang sisi. Hindi nyo na po malilinlang ang taong bayan. Dahil kung para sa inyo wala kayong kasalanan, harapin nyo na. Lumabas na kayo. Ipagtanggol ninyo ang sarili nyo sa korte para malinis ang pangalan ninyo. Hindi ba ganun lang dapat ang gawin? Maiiwasan po lahat ng kaguluhan na ito kung susuko ng maayos si Apollo Kibuloy. At sana pakinggan ng mga miyembro ni Kibuloy itong sinabi ni VP Sara na maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong sambayanang Pilipino at magkaisa ang lahat sa pananalangin para sa katotohanan at hustisya. Yung pala ang iyong hinihiling, VP Sara. So, hikayatin nyo nang lumabas si Apollo Kibuloy dahil hindi po talaga magkakaroon ng tunay na hustisya kung hindi po lilitaw si Apollo Kibuloy. Dahil ang panawagan ni VP Sara para daw sa katotohanan. Paano natin malalaman ang katotohanan kung patuloy na magtatago si Kibuloy? At sana, dahil mag-best friend naman si former President Rodrigo Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy, makinig na sana si Kibuloy sa panawagan ni Rodrigo Duterte. Dahil sa bandang huli po kasi ng kaguluhan na yan, ay tinawagan ng mga miyembro ni Kibuloy si former President Rodrigo Duterte at ito ang kanyang sinabi. Papasukin ang mga pulis. Kausapin din ang mga abogado ni Pastor. Mag-usap sila. Ang payo ko, dahil may warrant kay Pastor, sumuko na lang siya peacefully. So galing na po ito kay former President Rodrigo Duterte. Panawagan niya kay Apollo Kibuloy na dahil meron na pong warrant, sumuko na lang peacefully si Apollo Kibuloy. Ngayon, nakikibuloy na po ang bola. Susundin ba niya ang panawagan ng kanyang best friend na si Digong? Pero alam niyo, ang dami pong mga netizens ang nag-react dito po sa statement ni VP Sara. Kanino daw bang Vice President itong si Sara Duterte? Sa sambayan ng Pilipino o kay Apollo Kibuloy? Dagdag na naman po itong statement ni VP Sara para ang nakararaming mga Pilipino ay mag-isip-isip talaga kung sino ba ang ipinagtatanggol ni VP Sara. Siya ba ay para sa kapakanan ng taong bayan o kapakanan
ni Apollo Quiboloy. Hindi tuloy natin maiwasan na ang daming tumutulig siya, lalo na po dito sa statement na to. Kaliwat kanan po ang nababasa kong reaction at comments na karamihan po sa mga comments ay pagbatikos dito na naman sa ipinahayag ni VP Sara. Meron pa nga akong nabasang isang comment. Sabi po dito, tapos sasabihin ni VP Sara na merong concerted effort para siya ay siraan. Hindi na po kailangan siraan dahil nakikita po natin ang galawan ni Vice President Sara Duterte. At yan po ang ikinalulungkot ng marami po sa atin na nagmamahal sa Uniteam. Dati, nung meron pa pong Uniteam. Pero sa mga pinapakita po at galawan ni VP Sara, mukhang magkakatotoo nga yung sinabi ko sa aking huling video na mahihirapan na si VP Sara na manalo bilang presidente sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.